Naglabas po panahon ni Alfonso Cusi, panahon po ni Pangulong Digong. Ito po, kauna-unahan ng, sige nga, silipin na nga natin yan kung paano nagpe-presyo. Nung panahon ng pandemya, nasyak tayo, 76 per liter ang diesel. Hello! Nangyari na po sa atin sa kasaysayan po ng ating petrolyo ha. Pandemic time, nag-76, lahat tayo nagulat. That time po, napag-usapan yung oil deregulation law. Naalala ho ninyo? $2 million ang sinasabing dapat bayaran ngayon ng mga naglalayag na mga oil tanker diyan po sa Strait of Hormuz. $2 million. Definitely po, dagdag gastusin yan ito pong mga oil tankers na ito. Kaya ngayon, ito po ang problema ng ating pong buong mundo, lalo na po ng Pilipinas. So ngayon, dito po sa Pilipinas, meron pong dumating daw po mga kapatid na ilang pong milyong litro ng actually ito po ay sa Petron, ano? Hindi po binabanggit mismo ng kumpanya, pero dito po sa mga reports na Petron daw po ito. Pero ito po ay for processing diyan po sa kanilang refinery in Bataan. That's some good news for us, pero ilang araw lang po yan na konsumo para po sa ating pong transportasyon pangangailangan. So ang tanong pa rin po saan po at saan tayo kukuha ng supply? Kasi nga ngayon pa lang sinasabi po meron ng mga kaisipan na baka umabot ng 200 piso per liter ang diesel. Huwag naman po sana. At eto pa yung LPG. Ang LPG po sa presentasyon diyan sa Senado, ang binabanggit nga po, so far, ito po ay March 20 data pa ng DOE na yun daw pong ating available supply ay 23 days lamang. Kaya ngayon pa lang po, di ba nag-abiso na magkano idadagdag po dito po sa presyo ng LPG per kilo? Halos 500 piso sa bawat tangke ang posible pong i-aumento nito. So ito na nga po ngayon mga kapatid, totoo na meron po tayong krisis, hindi mo na ito maitatanggi. Pero yun nga po ngayon, ang sinasabi po ng gobyerno, panahon na rin po para tayo mag-adjust at mag-adapt kasi nga panahon na po ng krisis na nangangahulugan po ng supply issue and problem. Ang ano dito is paano ka makapag-a-adjust ngayon. Una nga po, sinasabing pagtitipid na iyan. Paano ka magtitipid ngayon sa iyong pagluluto, paggamit ng LPG at lahat. Pati kuryente po, binabanggit na rin na kinakailangan sarhan yung WESM dahil po mukhang umaabot na po ng 9 pesos per kilowatt hour ang singilan doon po sa wholesale electricity spot market na ito kung saan po dyan din kumukuha ng pangangailangan po ng kuryente ang ilang mga distributors. Ang Meralco, mamaya din po aalamin natin yan through ERC, may mga kontrata na yan. Ano man ang mangyari, tuloy ang aming supply. Ngayon po may krisis. So ang sinasabi nga po dito, pag kinulang yung Meralco, na naman may bumaksak na planta, na naman wala sigurong crude oil, ang isa ho sa mga planta pinagkukunan po nila, o generation na pinagkukunan nila, sa kukuha sa WESM ng iyong pangangailangan, dito po mukhang nagtataasan ng presyo. They have to stop it pansamantala at mamaya po alamin natin po ang katalinuhan sa likod na ito. So bottom line mga kapatid, sa mga panahong ito na po ang ating kinakaharap. Kaya nga very stressful. Hindi ba? Nakakapagod, nakaka-stress kapag inisip po natin ito. Napakaraming problema nakakaharapin natin. Kaya ngayon pa lang po, ito na, kanya-kanya po tayong adapt, kanya-kanya po tayong adjust. And yun nga po, ito rin po ay panggising sa lahat sa atin na panahon na po para magbago ng ating pong gawi, lalo na po sa ating dependency sa imported oil. Ito na po yun, yung dapat ang source mo, dapat pala ang source natin ng kuryente, yung renewable energy, solar, hydro, geothermal, at ilang pahong wind. Dapat pala, more on electric vehicles tayo. Di ba dapat ba noon pa yun? Right? Bakit ba hindi naging mabenta ang electric vehicles? Walang charging stations Ano ba sinasabi ng batas? Tama. Di ba obligasyon din ng Estado yon na siguraduhin? Lahat nga po ito napapabayaan nung una. Pero ngayon nandito na ito pinag-uusapan na naman. Well, sana nga po matapos ito kahit pansamantala humupa ito.
makakalimutan na naman. Kaya nga mamaya po, later in the show, girl, gusto ko lang ipaliwanag ito. Ngayon kasi, ang legislatura, with all due respect, talaga namang, well, in fairness, meron silang protect. Meron silang ginagawang oversight. O kayo, huwag na kayo matulog. O kayo, ikaw, ganire, ikaw, ganon. Okay. Pero kung babalikan po natin din po, ang mga nagdaan, bakit wala ba kayong pagkukulang? Bakit wala ba kayong nakaligtaan? Mamaya, tutunghayan ko yung issue niyang girl, Opo, kasi para bagang ngayon, puro executive. Oo naman, kitang-kita naman. Pero hello, kayo wala ba kayong, hindi ba kayo... Di ba kayo parte ng gobyerno? Kauupo nyo lang ba dyan kahapon? Di ba ang tatagal nyo na dyan? Sa inyong mga kinauupo ang pwesto, kay lalamig yung opisina. Ngayon, maninisi sila na parang hindi sila parte ng problema. Opo, mga kapatid, dyan po lamang kayo dahil this morning po we will try to make you understand ano itong mga isyong ito. Alright, para lang ho natin, tanggapin po ito sa punto ho ng, sa bayan na ito, ang mga problema ay paulit-ulit lang at ang mga problema, mga kapatid, ay nagmumula sa ating gobyerno. Balikan lang natin to. Yung napag-usapan po namin ni Chairman tungkol nga sa presyuhan po ng kuryente. No? Dito ho pumapasok na yung ERC. Nagkakademandahan din lagi dyan kapag po pinag-uusapan po natin ay yung pagsiguro ng Estado, in this case ERC, na hindi sumobra ang singilan. Kasi yung sinasabi niya 2013 case, umabot doon ng 16 pesos per kilowatt hour. Ang per kilowatt hour, 16 pesos. Grabe, layo sa 4 to 6 ngayon. Umabot po ng kataas-taas ang hukuman yan. At dyan din po may ilang mga progresibong grupo na dumulog po sa hukuman. Anyway, balikan lang natin tong oil deregulation law. Kasi nga, with all due respect, dito po sa ating mga kagalang-galang na mga mambabatas, andali kasi nga din pong manise dito po sa DOE. Hindi sa ipinagtatanggol natin sila, andaling manise na wala kayong ginagawa. Hindi po ba? Na bakit nyo hinahayaan na yung presyo niyan na iniaalok ngayon, ang taas-taas pero ang kanilang binili na stock ay luma na. Ang tanong nga dito, ano ba ang provision ng batas? Hindi po ba? Mainam po halimbawa, merong provision po dito mga kapatid, no? The DOE shall monitor the refining and manufacturing process, etc. Okay. Ito po. The DOE shall monitor and publish daily international crude oil prices as well as follow the movements of domestic oil prices, etc. Pero wala po talagang nagsasabi dito kung paano mo ito pepresyuhan. Kung paano po ang magiging presyuhan kasi nga ginawang deregulated yung batas. So fast forward po tayo ngayon. Tinatanong nila, ba't nangyayari ito? Hindi po ito unang nangyari ngayon. Noong pong pandemic, kung ating maaalala, gumawa pong aming programa ng 3 episode ng Think About It to explain this issue. Pati po yung sinasabi ng mga windfall profit na iyan. At noon po, naitampok na natin na noon in fairness, nagtangka na ang DOE na mag-regulate dito sa punto ng pagsiguro lamang na transparent yung presyuhan po per liter ng produktong petrolyo. At noon mga kapatid, umabot na naman po sa demandahan. And in this case, maaari mong sabihin na hindi lang po executive, kung executive po ang sisisihin, kung hindi po pati ang legislatura at hudikatura. Kasi ngayon, nanalo na po ang DOE sa RTC. Umabot po na Supreme Court doon sa paano hahawakan ng hukuman tong kasong ito. Kasi po, nagsabay-sabay sila ng demandahan. So, kumbaga, dumami nagdemanda kontra po sa memorandum ng DOE sa unbundling per liter ng presyo ng petrolyo
tumagal ng tumagal and then na-refer back ng Supreme Court at ngayon pending sa Court of Appeals. Nakita po ninyo? Ang tagal na po ito. Ano ba issue po dito? Para mo malaman kung paano pinapresyohan yan, maging transparent ang mga oil companies na wala actually po sa provision ng oil deregulation law. Kaya nga po ngayon, in fairness naman po, tali din ang kamay ng ng DOE. Yung sinasabi na ipinagtatanggol yung mga oil companies, pwede mong sabihin yun, nang ganun-ganun na lang, sa iyo lamang kutob. Hindi ba? Kasi nga, sinasabi nila na wala kaming control dyan Wala kaming magagawa dyan. Ba't nyo hinahayaan naman na sila ay mag-umento na ngayon na old stock sila? Ang sagot ng DOE lagi dyan, kasi kapag naman sila hindi nag-umento, yung kanilang bibilhin baka mas mahal, so yung kanilang perang kakailanganin mas malaki. Sasabihin naman ng senador, ibig sabihin, taong bayan na nag-aabono doon sa puhunan. Paano naman daw kapag bumaba at hindi sila bumaba din? Nakita mo, yung, di ba, parang anggulo, para bagang, hindi mo maintindihan na kapag bumaba yung presyo, hindi sila nagbaba, nag-maintain lang sila, ano naman sasabihin mo? Hindi, kasi pag bumababa sila, sentimo-sentimo lang Pag nag-uumento, ang taas-taas. Ginawa nyo kasi ngang deregulated at walang klaro kung aaralin nyo po mismo ang mismong provision ng batas. Pati nga po sinasabi po, pati po yung pagkakaroon po ng petroleum reserve, yung minimum inventory requirement, mga kapatid. Bottom line dito, mga kapatid, sa lahat po ng ating mga kagalang-galang na mga mambabatas at sa ating pong mga tagapakinig, madali pong sabihin, na nagkukulang itong DOE. Okay. Pero kung nagkukulang sila, ano ang pwede niyong gawin? Di palakasin niyo poder nila. Di tutuhanin niyo na yung amyenda sa oil deregulation law. Di ba? Kung totoo na sa paniwala nyo, di bigyan nyo sila ng ngipin, di bumalik ka doon sa regulated regime. Sino ba nagpasa ng oil deregulation law? Di Congress. Right? Sa adhikain daw na magkakaroon ng malawak na kompetisyon at pagandahan ng presyo pabor sa consumers. Basically, yun ang adhikain ng batas na hindi po naman nangyari. So ngayon, puntahan natin tong unbundling na akin po sinasabi. Naglabas po panahon ni Alfonso Cusi, panahon po ni Pangulong Digong. Ito po, kauna-unahan ng, sige nga, silipin na nga natin yan kung paano nagpe-presyo. So, yung issuance na yan, umabot na po ng hukuman. Pending ngayon. Kasi nga, para bagang, deregulated kami, you're regulating. Hindi pa pwedeng hybrid. Kasi, di gawin natin ngayon, ang provision na yan, gawin mo ng batas. So meaning, mag-hybrid ka na. O kaya, sabi nga Tito Sen, bumalik ka doon sa old regime nang talagang ito'y regulated. Hindi po yung, di ba, nung una, nung panahon ng pandemya, na-shock tayo, 76 per liter ang diesel. Hello! Nangyari na po sa atin, sa kasaysayan po ng ating petrolyo, pandemic time, nag-76, lahat tayo nagulat. That time po, napag-usapan yung oil deregulation law. Naalala ho ninyo, nakapanayam namin si Congresswoman dyan sa Marikina. Nangako siya that Stella time. Kimbo. Yes, pero nung nawala yung pandemic, nagkalimutan. So ngayon po, nandito tayo ngayon. At eto ho na naman, binabakbakan tong oil deregulation law, pati DOE. Pagkatapos nito, Pag humupa na ulit. di po ba? Hindi na ulit pag-uusapan. I mean, with all due respect, di po ba? Kung gusto ho ninyo na mawala yung mga windfall na iyan, kung gusto po ninyo na talaga namang, na ang DOE, siguraduhin, itong mga per liter na ito, hindi po pinagkakakitaan ng lubos-lubos, baguhin nyo batas. Basically, yung po yun. Kasi kahit na mag-tumbling-tumbling ka dyan, bumalubaluktot ka dyan, tumihati-haya ka dyan, yan ang sinasabi sa batas Basahin po natin.
powers and functions of the DOE and the DOE Secretary. Klarong-klaro po yan. Lahat po ng provision nandito po. At dyan sumasandal ang mga oil companies ngayon. Maliban na lamang yan, kung bukas makalawa na naman, magkakaroon ng mali-malitang lobby money ang mga nasa industriyang ito. At muli, magkakalimutan tayo. Sa ating Meralco bill, Oy. opo, eto ha, habang... Yan yung ito na. hawak mo kanina. Oo. Oh, yung system law sa binabanggit-banggit Ito mo. Meralco bill, Unbundled. opo, unbundled. Kaya kitang-kita mo. Kung saan napupunta. Pag sinabi ng Meralco na nag-uumento kami sa generation charge, alam mo kaagad na niloloko ka kung bumaba yung generation. Hindi ba? Klarong-klaro, yung transmission, mga kapatid, NGCP yan. Yung distribution, ito lang po yung sa Meralco. Ito lang Magkano? yun. Oo. So itong Meralco, hindi sila magsasabi na tumaas po ang bill because of our distribution. Hindi Kasi hindi sila makakapag-komento rin without ERC approval. So dito po usually, generation, kung magkano bili mo sa kuryente, pass-through ka lang, dumadaan lang sa kami lang nangungulekta. Pero kapag nagtaas ang ating bill sa kuryente, ang agad mong sisi, hindi po dahil sister company namin ng Meralco ha, kung hindi po, ito ang katotohanan dito Dahil po, pass-through lang sa amin, kami lang taga-singil Kung tumaas yung generation, itataas ang singil sa kuryente kasi nga generation siya. Pero kitang-kita mo sa bill. Ito rin po ang gustong mangyari nga sana ng DOE. Oo, na may ganyan. Na binarel ng Sino mga bumarel? oil companies at lumapit sa hukuman na pending ngayon. Di po ba? Again, kung gusto ho ninyo na magkaroon ng reform at magkaalaman tayo, di baguhin yung batas at magpakatotoo po tayo sa provision ng batas. Kung sinasabi nyo na dapat may gantong puder, sabihin nyo nasaan ang provision ng batas na yun ang puder na maaari pong sandalan ng mga taga-Department of Energy. Oo. Thank you so much. That is noted, Mr. Chair. But right now, mas gusto namin mag-ina-inarte dito. Oo, at magkuro-kuro. Bakit ba? Nagtitrending kami ngayon. Pag umi-emote-emote Ito na kami. si Kabong. Tanongin mo muna siya doon sa Noted iyong yan. paboritong fried chicken.